Ang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Yon, so magandang gabi po sa inyong lahat, magandang buhay na rin po, no? So, andito po kami ngayon sa Radyo Pilipinas 738. So, ito po yung vloggers ng Bagong Pilipinas, boses ng Pangulo. Yan. So, kasama po natin ngayon dito si Papa Trix sa studio at saka syempre yung yung cartoons na Siniolo kasama natin sa kanyang sariling studio. Oh, yan. So bati-bati muna. So oo nga pala. Ako nga pala si Takeru Miyamoto. So ito si Papa Trix. Yan. At ito po yung lingkod, Papa Trix TV. At ang kasama namin, itong pangatlo, no? Pasok. Nyolo. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. At shoutout po sa lahat ng ating mga nanonood at sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yun. So syempre simulan na natin kaagad yung topic ngayon natin, no. So simulan natin sa isang magandang balitang proyekto ni Presidente Bongbong Marcos. Ano na naman magandang balita yan? Lagi na lang meron, 'di ba? Wala. Hindi, kasi nung nakaraan may balita tungkol sa San Juanico Bridge, tungkol sa proyekto sa infrastructure. So ngayon, meron ditong proyekto si PBBM, no, na kailangan ma-aware ang mga tao dito. Ito yung OFW at pamilya ang susunod. So ito yung libreng biyahe, libreng sakay sa LRT. Oh, yan. So alam mo ata ito, Papa Trix, ata, di ba? Ito nakakagulat nga to na puro sinusurpresa tayo ng Pangulo, no? Ito magandang pamaskong handog po ng ating mahal na Pangulo sa mga kababayan natin. Itong Bagong Pilipinas, libreng biyahe, no? Para sa mga natin. Ito kasi itong libreng sakay na to, no, iba't ibang sektor to, no? Sektoral ito sektoral to. Oo. So itong araw na to, mga kababayan, ang mga OFW at ang kanilang pamilya naka-schedule ngayon na libreng sakay. Grabe, no? So ano bang date ngayon? Nakalimutan ko. 16. 16. So ang libreng sakay ngayon, pamilya ng mga OFW. Oo. So ano to, by sectoral to. So ngayong araw, OFW, mga pamilya ng OFW, bukas, mga guro at mga healthcare workers. Yan, oo. So Grabe, no? sa 18, mga PWD. Di ba, Nyolo, di ba? So Grabe, alam mo, ibang klase po yung mga proyekto na to. Lahat po talaga nakakatulong sa ating direkta to, mga kaibigan, mga tola. Nakakatulong sa ating direktang tinutulong ng Pangulo sa ating mga kababayan. Tsaka kaya po nakakabilib po talaga itong mga programa na ginagawa ng ating Pangulo dahil hindi lang po talaga yung pabago sa kanilang mga araw-araw na gawain at araw-araw na buhay. Nagkakaroon rin po ng magandang ehemplo sa ating mga kababayan. Ang Pangulo natin ay isang magandang ehemplo talaga. So, pasalamatan natin si Presidente Bongbong Marcos, tsaka yung sa DOTR, proyekto ng DOTR din to eh. DOTR, shoutout. Yeah, tsaka mga bro, maganda tong naisip ng Pangulo na to na sa kabila ng mga nangyayaring mga problema ng bayan natin, ay mga issue ngayon, nagbigay ang Pangulo ng isang salubong kaagad sa itong darating na Pasko na matutuwa dahil alam naman natin malaking bagay itong makalibre ka, no? Libreng sakay dahil yung mga bibili ng mga panregalo, di ba? At least yung mga bibili mong regalo, yung mga bibili nyo mga pang-Noche Buena ninyo, makakamenos kayo dahil malaki makakaano nyo dito, malaki kahit paano malaki maitatabi ninyo dito kasi isipin mo lalo na pag yung mga mag-aaral, mga nag-aaral ngayon, yung mga pamasahin nila, 'di ba? Yung mga gastusin nila at least makakapag tabi-tabi yung mga magulang. At saka buong araw to Hindi to walang time limit to Buong araw to. And then may sabi dito sa report may hiwalay din na lane
para sa mga estudyante. Oo, yun. Oo. Anong kahata ng seminar eh? Ano ka ba nun? Alam mo to? Oo. Mukhang aware ka ata eh. Hindi, alam mo naman kami mga Gen Z, no? Jens ka? Tatlo tayo dito. Sinong kuya dito sa tatlo? Tatlo tayo dito. Mas matanda si Nyolo. Di ba? Puti na yung buhok Oo na niyan, lang pre. ako dyan. Oo na lang ako dyan. Okay. Dahil Radyo Pilipinas Pre, to ha. puti na ang buhok niyan. Puti na ang buhok niyan. Oh. Sa mga estudyante, no, napakagandang bagay ito, mga bro, no, kasi isipin mo talaga nakahiwalay pa yung lane, 'di ba, sa mga estudyante. Pero ito, speaking of estudyante, kasi alam naman natin, di ba, hindi naman nawawalan ng proyekto si PBBM, lagi yan. So, speaking of estudyante, may malupit na naman ginawa si Presidente. Nangyari to sa history ng Pilipinas, ngayon lang nangyari ito. Talaga? Ano yun, Oo. Brad? Ano yun, So, tayo, alas makakasing edad naman kami ni Nyolo. Ikaw medyo kuya ka namin. Di ba tayo nag-aaral tayo sa hindi ako nag-public school ako eh. Public. Si Nyolo ba? Public. Ikaw. private school ako. Ay, mayaman ka talaga. Mayaman ka pala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi, pero lahat tayo nag-public tayo Sa lahat. Eastern College ako, bro. Hindi, elementary high school. Doon Oh. ako elementary. So, public, di ba? Private. Private ka talaga. Tayo lang pala makaka-relate dito, Pero Nyolo. Tayo lang talaga mahirap eh. grade 1 sa probinsya ako. Public. So, Bakit ano bang meron? Parang naiwagan ako sa gusto hindi ko. kasi kasi Ano meron diyan? ngayon po nagkaroon na po ng unang public schools na merong aircon. Oo, 'yun. So, yan na yung nangyari sa. At syempre alam naman natin na hindi ito matatapos ng ganito lang 'yan. May mga kasunod 'yan. Unang public school, Oo, na merong aircon. fully air condition. Fully air condition. Yan ba yung bagong nilabas ng Pangulo? Yung Oo. itong sa Laguna, no? Sa San Pedro Laguna ito, no? Naku, So, ito bali mabilis na tapos na kaagad pala, no? So, 4 na floor. So, isang building pala ito. Isang building, 12 classroom, first of its kind in the city. In the city, no? So, hindi kayo, 'di ba? Kasi ako naranasan ko talaga nag-aral ako sa public school eh. Wala kaming aircon doon eh. Nung nag-college na ako, yun may aircon na kasi naka-private na noon. Pero kayo ba? Ano bang experience nyo? Alam nyo mga tol, bihira yung ganyang gumagawa kasi tayo, nasanay po tayo, sa tagal na po natin nandito sa mundo, lalo na sa ating bansa, ang mga proyekto po ng gobyerno ay talagang normal na eskwelahan lang. Pero ang Pangulo po, gusto niya po baguhin po ang gaya nga po ng ngayon, yung 4 na pinangako niyang priority bill. Iba ang gusto ni Pangulo enhancement. At ito nga pong paaralan na ginawa niya, malaki pong unos ito, malaking bentahe po ito ng pagbabago sa tingin ng ating mga taong bayan sa gobyerno. Na susundan na to mga pare, mga kapatid. Oo. Susundan na to ng iba't ibang mga susunod sa Pangulo. Kung nagawa ng Pangulong Bongbong Marcos to, ang mga susunod po dyan at ang mga legislatura at ang mga senador, congressman, mayor, mahihiya po yan sa ating Pangulo na may isip nila, posible pala ang imposible. Parang Nyolo, parang ang labas nito barometer. No, Yes. parang nagawa na dati, dapat sundin natin 'to, 'di ba? Yes, magiging barometro, tama pa rin Takero. Tsaka ito mga bro, no, mahiya naman sila sa mga susunod na uupo. Bakit? Kasi ang taong bayan, nakita nila kung paano pamunuan ng ating mahal na Pangulo ang bansa natin na eto, sinanay tayo, pinakita tayo, ito na yung bagong Pilipinas na sinasabi ng Pangulo na dapat sa mga susunod, ito na yung susundan ng mga susunod na mga uupo. Di ba? Kaya napakagandang panimula ito ng ating mahal na Pangulo, ipinapakita sa sambayan ng Pilipino, itong pagbabago na to. Ibig sabihin kaya pala, no? Bakit Kaya, di ba? ba't ngayon lang nangyari pala, no? Sana naranasan ko sana magka-aircon nung elementary ako, no? Oo nga eh. Baka yung Tsaka mga- dapat, Tsaka yung mga anak natin, 'di ba? Hindi yung anak ko kasi nagkapag-aral ng public yung anak ko eh. Di Oo nga ba? pare, electric pan lang kami, isa lang, di ba? Electric pan tayo, isa lang. Hindi, tsaka mahirap mag-aral ng mainit, di ba? Pero in fairness, bre, nung nag-SEC ako, nag-aral ako, private school yon, pero hindi aircon yung namin room. So relate ka pa rin. Relate natural. Relate ka pa naman. Meron nga kaming nung third year high school ako, maniwala ka, wala kaming electric pan, sira. So, Paypay kami, paypay. Private school yun, ha.
Yun. So alam naman po natin, no, na especially ngayong Kapaskuhan. 'Di ba? Maraming proyekto ngayon. O nga pala, no, ini-invite din pala natin yung mga kababayan natin na magsimbang gabi sa Malacanang, no, kung gusto nilang kung gusto niyo magsimbang gabi sa Malacanang. Open for public 'to, 'di ba? Tama ba? Open Yes. para sa lahat. Walang pinipiling kulay diyan. Lahat pwede pumunta. Kahit Kahit, anong kulay. kahit puti buhok mo. Kulay ng buhok, kulay ng damit. Kahit sinyolo pa pumunta dyan. Kahit puti buhok. Pwede yan. Di ba? Alam nyo, pre, alam nyo alam nyo, hindi naman sa masyado tayong nag-aano sa Pangulo, inaangat natin. Kasi, ang dami talagang kakaibang nangyayari ngayon sa ating bayan. Yung sa pamumuno ng ating Pangulo, marami siyang binago ni reverse. Ang Malacanang open to public, ang Malacanang open sa bata. Oo nga pala. Yung po ang mga bagay na simple lang siya pero malaking epekto po sa pananaw at bisyon ng isang ordinaryong taong kagaya natin. Tingnan mo, makikita natin ang Pangulo nakahanda, nakaamba ang kanyang kamay para yakapin ang mga kabataan, mag-celebrate ng Pasko. Nung nakapuntahan natin sa kasama ang kabataan, ngayon Malacanang po. Pwede po kayong pumunta sa Malacanang at kung gusto niyo po makita po ang magandang ginihanda ng Pangulo na disenyo, mga Christmas tree at ma-feel nyo ang Pasko, open po ang Malacanang para sa sambayan ng Pilipino. Ang alam ko last year, open din yan last year eh. Yes. May libreng po tumbong ata last year, no? At saka, ito mga bro, ang ating Pangulo, lahat kasi open eh. No, katulad yan, open sa publiko. Itong sa Malacanang, no, open bycam, open SALN, di ba? Lahat open. Wala ka nang hanapin kay PBB, lahat open eh. Di ba? Binigay ng susi sa sambayan ng Pilipino para malaman nyo, malaman nyo, matungayan ninyo kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo sa bayan na ito. Gano'n siya. Kailan ba naging close nung naging close ba dati? Close ito nung panahon nung dati. Dati, Alam mo, Takero, sa lahat ng sinabi ni Papa Trix, ang ganda nun ha. Very good ka doon, Papa Trix. Mahal na kita doon. Siyempre. Basta Gen Z tayo, ha? Oo. Ayan na. So, 'di ba, so bukod nga po dito sa mga proyekto ni PBBM na actually kaya natin mag-topic nito 24 hours eh kung tutuusin sa daming ginawa ni PBBM eh. Natin yung gusto nyo, natin para yung yung 4 na priority bill, napakaganda po niyan. Ayun. Sige. Nandun ba doon? Okay lang ba yun? Sige. Okay lang yun. Alam mo tong 4 na priority bill, ito po ay 360 degrees na pagbabago. Hindi lang po sa politika, sa buong bansa po. Nakikita nyo lang po yan na akala nyo salita. Pero pag yan pong mga 4 na priority bill ay naisa katuparan po natin. At tandaan po natin, yung 4 na priority bill po, hindi po kaalyado ng Pangulo ang gumawa. Pero sinuportahan po ng ating Pangulo dahil naniniwala po siya sa salitang pagbabago at bagong Pilipinas. Kaya itong 4 na priority bill po to, marami po ang nag-aabang at tumahanga po sa ating Pangulo dahil unang-unang po dyan, ang kailangan natin yan, yung anti-dynasty bill na malaki pong epekto ito. Magkakaroon po ng balik tiwala talaga, pure na tiwala ang ating mga taong bayan sa gobyerno. At yung Kadena Act. Yung Kadena, speaking of Kadena, Nyolo, ano mo na rin sa kanila, yung Kadena, kamakailan lang. Kahapon yata, nakaraan. Di ba na-approve na sa Senado? Yes. Ano mo pare, kasi kailangan yun eh. Gaya nga ng sinabi ni Papa Trix po, totoo po yun. Sa Pangulo po, maimportante ang transparency. At ito na nga po, ang ginagawa ng Pangulo, ito pong Kadena Act po ito, ay mamomonitor na po natin ang mismong kahit milisegundo na pag-ikot ng pagbabago ng budget, makikita po natin yan online. Monitor po natin Kasi online. Nasaan ka man. Diba pare? Nasaan ka man Iba po. kasi yung Nyolo, kasi iba yung kapag ginawang batas kaysa dun sa presidential decree lang eh. Kasi Yes. kapag presidential decree kasi, pag nagpalit ng presidente, pwedeng tanggalin na kagad yun. Oo. Pag batas yan talaga, obligado na talaga yung yung gobyerno natin na ipakita sa buong sa sambayan ng Pilipino kung saan ginagastos yung pera. Tama. 'Di ba? At syempre tayo nakabantay tayo doon. Dito pala may nakasulat pala dito na proyekto dito. Lugar pala namin 'to. Bakit wala dito? Tama. Bakit wala kami nakikita?
Yes. So ayun medyo yung Cadena Act niyo medyo na-overlook na medyo nag-focus kasi yung mga tao sa Anti-Dynasty Bill. Yes. Pero yung Cadena Act, Yung ano yan, Cadena- matindi yan. Oo. Matindi yan. Oo. Yung Cadena Act po, yan po ang talagang walang lusot. Wala talagang lusot. Hindi, Miski konting pagbabago po, makikita nyo po yan. May Online. monitor po yan. At napakaganda po niyan. Pinag-aralan po yung website. Pinag-aralan po maigi kung paano maipapakita sa sambayan ng Pilipino. Kung nagagalingan na po kayo sa sumbong sa Pangulo app, mas magaling po yung Mas upgraded yun eh. Cadena Act. Oo. So, yan, di ba? Actually, yung sa Anti-Dynasty Bill, medyo medyo mabigat din talaga yun. Tingnan nyo Mabigat. Matagal ng ano yan eh. Matagal ng... Sinusulong yan. Hindi, I mean, matagal nang nakalagay sa Constitution yan eh. Oh, pero, 1987 pa yan. Dapat Yes. iniobligin na yung legislatura natin na gumawa ng batas. Inabot ng ilang taon, 30 years bago, di ba, bago nagiginawang priority bills yan eh. Oh. Kay PBBM pa. Na isang parte rin ng na political dynasty. Dito, Yes. totoo, di ba? Totoo. Pero Hindi, pare, pati si speaker. Pati yung speaker mismo. Political dynasty namin niya, di ba? Pero maraming nagulat. Nagulat ang sambayan ng Pilipino dahil mismo ang Pangulo, sinabi niya mismo na i-priority. Inuna pa talaga yung itong anti-dynasty bill. Kaya maraming nagugulat ngayon. Sabi nga nung ibang mga nasa kabila, sabi nila... Skeptic sila, no? Oo, Medyo na skeptic nagulat sila. Talaga, yan nga nakakagulat eh. Ginawa ni BBM yan, pagpapatotoo lang na transparent talagang Pangulo na talagang sa kanya wala siyang itatago, wala siyang poproteksyonan. Totoo naman na sinabi niya na question kasi si Pangulo na about diyan tungkol sa sinabi sa kanya diyan about bakit daw noon iba ang sinasabi niya sa sinasabi niya ngayon. Ang sinasabi naman ng Pangulo maraming umaabuso eh. Tama naman ng Pangulo. Kaya sinuportahan na rin ng Pangulo kasi may mga nang-aabuso. Tsaka natural naman yung pagbabago, wala namang problema sa pagbabago. Diba? Natural naman yun eh. Di ba? Lang namang ipilit mo na wag magbago kung di naman naangkop na sa panahon. Tama. Alam mo yan, sabi ng dati kasi akong nasa US eh. The only constant in the world is change, di ba? Oh, yun lang po talaga ang pinaka-stable dito, ang pagbabago. Lahat po Yan. ng bagay nababago, lahat ng pangyayari nababago. Ganun po talaga. At ang Pangulo, nagkaroon po siya ng nakikita niya po na hindi naaabuso po ang political dynasty. Pero wala po siyang tinukoy. Kaya ginawa niya pong priority. At saka nga pala, konting hugot lang ako Pare, yung mga pinag-usapan natin nakaraan, huhugot ko lang konti. Sa mga iba po dyan na sinisita po ang Pangulo na bakit daw po hindi ginawang urgent, tandaan po natin, kayo po mismo ang nagsabi na ang Pangulo po ay lahi ng diktador, di ba po? Pero ito po ginawa ng Pangulo, hinayaan niya po na ang due process, ang legislatura, ang magproseso para dito po sa apat na batas na to. Pangit naman po kasi na ang Pangulo pa po ang mangbraso. Ganun po, sabihin na po natin, gusto nyo na brasuhin ng Pangulo. Wag pong ganun. Kapag binraso naman, magreklamo. Yes. Di mo alam kung saan mo paglalagyan. Diktador. Oo. At dahil dyan, mga bro, break time na muna tayo. No? Ituloy natin yan, Yolo. Grabe, umiinit yung mga usapan natin ngayon. Mamaya, maganda pa tong next natin. No? Abangan nyo guys sa aming pagbabalik. No? Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Yon, muli nagbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So, eto na. Yan, No? ito na. yung pag-uusapan ngayon natin ngayon ng matindi, mga kabro. No? So, umpisa mo na yan. Yon, so nung nakaraang araw po na mayroong masamang balita na natanggap natin na umatake na naman pala yung China. Oo. So dito sa Skoda Shoal na kung saan nga po ito ay parte ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone. 2016 arbitral ruling yan eh. Oo. So, syempre, alam naman po natin na medyo hindi talaga maganda tong pangyayari na to. Kasi, i-easy natin to kahit anong gustong gawin natin dyan, sa atin yan eh. Tama. Diba? So, ang nangyari pala dito, merong tatlong mangingisda ang Sugatan. sugatan at mga 20 mangingisda ata yung naapektuhan. At dahil dyan,
bro, si Nyolo na magsasabi niyan. May nagsalita about yan at nagbigay ng kanyang sentimiento about sa... Pasa ka ng pasa. Oo. Pasa Diba? natin sa inyo, Lo. Oo. Ikaw yung wala Diba? dito eh. Merong isang kahanganga na idol natin na nagsalita patungkol dyan sa nangyaring yan na nasabi niya about dyan sa... Meron siyang komento dyan na about sa nangyaring pangaharas dyan. So, alam mo na yun, tol. Ha? Alam nyo, eto nga po, nagkomento po ang isang senador diyan na masyado pong yatang hindi niya nalalaman ang kanyang pinagsasabi. Pero kasi po, tayo po, eto pong West Philippine Sea, matagal na po itong nilalaban ng ating Pangulo. Actually, dito po nararamdaman sa administrasyong ito ang paglaban sa West Philippine Sea. Dahil nga po sabi ng Pangulo, ang Pilipinas ay hindi po yumuyukod. So, hindi po natin pwedeng sabihin na ito pong ating gobyerno ay walang ginagawa at hindi po talaga iniintindi ang West Philippine Sea. Simula po nang naupo ang ating presidente, yan po ang kinahangaan sa kanya. Ayaw na po natin ikumpara po ito sa dating administrasyon na alam naman po natin naging nangyari at masalimuot po. At baka naman po makasakit pa tayo ng mga damdamin. Pero ito naman po, ang sinasabi po namin, lagi po nasa isip ng Pangulo yan. Alam natin ang kamalian na ginagawa ng China sa atin. Hindi lang, katakot-takot na po, di ba, Takero, Papa Trix, katakot-takot na po na diplomatic protest ang inaabot natin dyan. Pero sadyang binabaliwala po tayo. Kaya po sa mga senador na nagsabi po dyan na wala pong ginagawa ang ating gobyerno at lalo na po ang Pangulo, ay malaki pong kasinungalingan yun. Meron pang isang senador dyan na sinasabi, wala daw West Philippine Sea. Yun. So, bukod sa mga senador na medyo palpak talaga yung mga binabanggit, so, meron dito na si Capep. Yun yung sinasabi yes, mo. Si Capep Goycha, Yan. na ang sabi nga po ni Capep, ang pag-atake sa Escota Shoal ay maaring ituring na deklarasyon ng digmaan. So medyo mabigat yung statement po na to. Pero una sa lahat, kung tayo yung gumawa nito sa China, malamang digmaan na talaga mangyayari dito. Hindi, ang point dito, sige, tayo pumunta ngayon sa EEZ ng China. Bombahin natin yung mga Chinese vessel doon. Yes. O, di ba? So, anong mangyayari diyan? Baka digmaan na nga yun. Kaya tama dito si Capep. Pero pag tayong gumawa, syempre, alam naman natin yung kung anong strategy meron tayo ngayon. Kung hindi lang sana ito napabayaan dati, na mahirap naman ikumpara yung dati nga, sabi nga ni Nyolo, kasi nasa radyo tayo, wala tayo sa vlog natin. So, di ba? Mabait tayo. Oo, iba na yung sinasabi natin kung sa vlog natin to, iba na to. Pero, di ba, kung di na sana napabayaan ito, sana hindi tayo abot sa ganitong sitwasyon. Di ba? Actually, marami pa siyang sinabi dyan, Papa Trix. Hindi. Tama rin ang sinabi ni Capep. Ako sang-ayon ako. Alam mo na sa pagkakasabi ni Capep dito ni Dr. Jose Emeritus Goycha, ang sabi niya dito na ito parang sinyalis na yung nag-sign na to ng parang hindi naman sinasabing gegerain o na to, parang war na. Hindi movement ng papuntang gering ganyan. Kasi isipin nyo to, pasok na to eh. Baka hindi naintindihan ng iba yan Inintindi natin diba? Kasi ipaintindi natin sa iba, di ba, Tol Nyolo, Paintindi natin sa iba na pag ikaw ba pinasok yung bahay ninyo at pinakailaman yung mga ninyo ng tapos may masasaktan pa sa mga pamilya ninyo. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Kaya yun din po ang ipinapaintindi ni Capep na eto hindi na natin pwedeng basta baliwalain to. Di ba? Hindi natin ibig sabihin na makipaggera rin tayo. Ipakita rin natin na concern natin na nagkakaisa tayong bawat Pilipino. Actually, patuloy muna kita dyan. Kasi actually, isa yan sa mga advocacy ni Capep, sinusuportahan niya yung kung ano man yung foreign policy ni Presidente Bongbong Marcos. Totoo. Ayan din po yung sinusuportahan ni Capep, na nakita naman natin minsan, di ba? Na mayroong graffiti, di ba? Minsan may rally minsan sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kapatid, ito nga po, yung mga hindi po natin nakakaalam diyan, yung Abacada po, ayan po, tahimik lang po yan. Yan po yung Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya.
sila po ang mga nakikita nyo po na tumataligsa po sa mga ayan po, embahada ng China. At doon po sa pinuntahan po namin, kasama po itong mga kapatid ko nandito, nagpunta po kami ng malaking mural po diyan po sa may Quezon City, sa may Laloma po. May Laloma, oo. Sila rin po ang nag-ano niyan, sumusuporta po kasi sila sa West Philippine Sea at maging tayo po. At gusto ko po nating gamitin tong programa na pasalamatan po si Kapep Gosia po dahil po sa walang sawa pong suporta sa pagbibigay mulat po sa kaalaman ng ating mga kababayan na kailangan po natin protektahan ang ating nasasakupan na West Philippine Sea. Isang po itong si Kapep, voluntaryo lang po ito. Voluntaryo po siya, wala po siya nakukuha dito. At ano nga naman po makukuha nyo sa pagsuporta rito, kundi po wala. Ang makukuha lang po ni Kapep Gosia dito po bashing. Oo, imulat po. Baka Imulat bashing po pa. ang ating mga kababayan na tayo ang dapat magtanggol sa West Philippine Sea. Apo, kasi kahit ano po mangyari, bansa natin to, ang Pilipinas ay para sa ang Pilipino ay para sa bansang Pilipinas. Akala ko makukuha ni Kapep dito bashing sa mga pro-China na Pilipino. At saka mga bro, maisingin ko lang itong sinabi ni Kapep, no? Ito, nagustuhan ko itong sinabi niya dito, no? Kapag sinaktan ang mangingisdang Pilipino, hindi lang bangka ang pinapinsala ani ni Goitia, direktang tinamaan ang pamilya, winasak ang kabuhayan at nilapastangan ang dignidad ng sambayanan. Yes. Oh, grabe, no? Pero Totoo nung yun, pre. pero nung panahon nung dati binangga na yung yung mangingisda, maritime incident lang daw. Oo nga eh. Yung tumaob Galit na yung pa. mga isda, ano lang daw, aksidente lang Galit daw. pa talaga siya, no? Hindi nyo ba naintindihan na ito ay maritime incident? Oo Pinagalitan nga pa tayo, no? Alam niyo, totoo yun ha. Alam mo kasi tayo po, sa bansa po natin, merong mga antas ng buhay po dito. At nasa mababang antas po yung mga mangingisda natin. Umaasa po yan sa karagatan natin. At tingnan nyo naman po ginawa. Wala na nga po silang kalaban-laban, pero inabuso pa po. Di ba po napakasakit na neto? Ang Pangulo ng Bansa po, gumagawa po ng programa, namimigay po ng libreng bangka, namimigay po ng ayuda para po maiangat po kahit papaano ang ating mga ngisda, pero tignan nyo lang po ginagawa ng China. Kaya mga kababayan, gumising po tayo. Suportahan po natin ang pagsigaw sa West Philippine Sea. Gaya po ng aking mga kapatid, sa mga event po ng West Philippine Sea, sinusuportahan po namin yan. Dahil sa atin po ito, importante po ito. Kahit isang batong maliit yan, basta sa atin, wag natin ibigay. Pero alam niyo yung pinaka-worries ko dito, no? Pag natapos yung termino ni PBBM, sana yung susunod, kung anong mga advocacy meron si PBBM dito sa West Philippine Sea, sana magpatuloy. Tama. Kaya pag-isipan natin kung sino yung susuportahan natin, wag yung ano. Oh, kung balag ko lang to, wag yung ano. Diba? Alam niyo na. Hindi, at saka, syempre, yung susuportahan natin, dapat ang suporta ng sambayan Pilipino, yung ngayon pa lang at matagal na nga, nakikita natin itong mga tao na yung mga tao matagal nang ipinaglalaban ng West Philippine Sea. Hindi yung kung kailang eleksyon na, saka lang nagsasalita ng, oy, pinoprotektahan ko ang... Ay, mahirap pa. Pag eleksyon na, hindi pa rin eh. Hindi, meron ganun na kung kailang malapit na eleksyon, biglang concern ko, no? Diba? Samantalang pro-China naman dati. Katulad nito ni Kapep, matagal na pinaglalaban niyang West Philippine Sea. Talagang grabe yung kanyang dedikasyon diyan eh. Yan. Di ba? So bukod dito kay Kapep, no, na sumusuporta sa presidente. Meron pang isa pang individual, no, na sumusuporta din sa presidente. Pagdating naman sa droga. Sa illegal na droga naman. Oo. Ito malupit din to. Tahimik pero kumikilos. Alam niyo parang si PBBM din to, no? Si PBBM tahimik pero kumikilos, di ba? Smooth but surely. Pero ito si PNP Chief Nartates. Ay, Yes. nako. Di ba? Malupit to. Kasi tingnan niyo to, ang hirap talaga hindi magkumpara sa totoo lang, di ba? Isa to sa mga Pero kasi mga kababayan, no, ito ang dami pong nahuling mga illegal na droga ngayon. Ito, no, so meron dito 20.6 million halaga ng illegal na droga, no, sa Tagbilaran. Nahuli yung yung pinaka high value target nahuli. Tapos dalawa yung dalawa, tapos mayroon pang 4 sa hiwalay naman na operasyon. 44 million naman po ito. Ang nakakatuwa kasi dito, no, mayroong report dito yung DDB, yung Dangerous Drug Board, na bumaba naman yung gumagamit ngayon ng droga. Bumababa. So hindi mo kailangan ng
ng kill, hindi mo kailangan mag 'di ba? Hindi mahirap sabihin pero pwede ba naman lang pababain yung mga drug user na hindi mo kailangan gumamit ng dahas. Nako, isa sinasabi mong yan. 'Di ba? Ito so kayo anong masabi niyo pala dito? Isa sinasabi mong yan. Merong hindi maniniwala diyan, alam niyo na kung sino hindi naniniwala diyan, hindi sila sang-ayon diyan. Pero ito datos to. 'Di ba? Tama? Datos 'yan eh. Oh, at saka nako, mga bro, no. Para ito lang hindi ko lang ano sa inyo, nasasabi sa inyo. Etong ating acting chief PNP chief. acting PNP chief. Siya ngayon ang acting PNP chief, Police Lieutenant Jose Melesio Nartates. Dati po itong NCRPO. Ay, nga pala, kasama ba siya dati pala? Yes, regional director to. At take note, 1 year and 3 months siyang nanungkulan dyan at talagang success ang kanyang pamumuno sa NCRPO. Ang galing. So hindi na ako magtataka sa ginagawa niya ngayon, di ba? Tolnyolo, sige. Ako na ba? Sige ako muna. Alam niyo pre, ito nga po, mga kababayan, alam ko po ang pinaguhugutan natin sa PNP. Tatapatin na namin po kayong tatlo ng aming magkakapatid. Alam ko po yung hugot natin sa PNP. Pero ito po ay magsilbi po sana natin pamantayan. Ito pong nakaraan ng mga destabilisasyon sa ating Pangulo. Tandaan po natin, nakita natin, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang presidente. Dahil po yan sa pagtutulungan ng AFP at PNP. Bigay po natin. Kaya po kaming tatlo, makikita nyo po, lagi po kami sumusuporta sa AFP at PNP ngayon dahil ito po ay binibigay namin sukli po sa pagsuporta po ng ating mga kasundalayan at kapulisan dito po sa pagprotekta sa Pangulo. Sa ganitong paraan po kasi nabibigay namin yung balik na pasasalamat sa kanila dahil po sa ginawa nilang pagprotekta sa ating mahal na Pangulo. At ito pong si PNP Chief Nartates po, nakita po natin ngayon. Kahapon mga tol, in-interview namin ang DICT. Kita mo, ang DICT at ang partnership ng PNP, napababa po nila ang cybercrime ngayon po. Bumaba rin pala yan, no? Yung cybercrime pala, bumaba rin. Cybercrime, sabi po ni Sec Aboy at Sec Henry, napababa po sa pagtutulungan po ni Chief Nartates ng AFP at ng DICT. Ayan po, importante po yan. Ngayon, digital world po. At ito pa po, sa Benguet, sa Tuba Benguet, at dito sa may Ilocos Sur, nakahuli po ng mga illegal na droga at continuous po na wala pong namamatay. Yung po ang importante dito Hindi po natin kailangan magbuwis ng buhay para lang po mapakita na gumagawa at umaaksyon. Okay? Kasi ito may kukwento lang ako, no? Kasi kahit sa mga mayayaman na bansa, may droga talaga Totoo. Yes. Ang kailangan mo lang dito kung paano mo siya i-diminish Tama. Ayun lang Maniniwala ba kayo? Ako galing akong Saudi May droga sa Saudi. Oo. Mga kababayan natin gumagamit ng droga. Yun. Hindi seryoso. Andun ako paano pa kayo sa Pilipinas pa kaya, di ba? So, tama nga si Niolo Hindi mo kailangan pumatay ng tao para kita mo naman walang patay na nangyari pero base sa Dangerous Drug Board, bumaba po yung gumagamit ng droga. Yes. Tsaka hindi pwede yung gano'n na kunwari pakiramdam nyo lang dumami yung addict dahil pakiramdam nyo lang. Hindi dapat gano'n. Dapat meron tayong palaging data na nagbabasihan kung statistics no sa mga opinion natin. Di ba sige. Ito may pasok ko lang to bro, no? Maisingit ko lang mga bro, no? Kaya alam mo kasi, ang dahilan kasi ng iba dyan na bakit parang nababanggit nila yung nakaraang administrasyon dahil ang sinasabi raw natatakot daw ang mga adik. At takot daw, no? Sa akin kasi, ito opinion ko to mga bro, no? Sa pamumuno ngayon ng ating Chief PNP, no? At saka syempre ng ating direktiba ng ating mahal na Pangulo, yung kaibahan nila kasi nung panahon niya, oo nga matatakot. Ang tanong, hanggat nandyan yung mga drug lord na yan, talamak pa rin yan. Marami kasi nung mga panahon na yun, ang mga napapatay lang naman yung mga adik di ba? Pero minsan nga hindi pa nga adik di ba? Minsan hindi pa adik. Tapos yung mga drug lord wala naman. Ngayon itong sa panahon ni PBBM, ito ang nakakagulat. Sa panahon ni PBBM, saan nag-focus ang administrasyon ni PBBM dito sa ating kapulisan?
police visibility. Pinaigting, Yes. pinakalat, at yung response, police response napakabilis. Ngayon, dahil itong Chief PNP ngayon natin, dahil sa kanyang direktiba, ito pansinin niyo yung mga nahuli ngayon, Oo. high value individuals to mga bro. Itong high value individuals na itong mga to, sa loob lamang ng 24 oras sa loob ng bansang Pilipinas. Nahuli. Yan na po yung mga nahuhuli ngayon dahil po sa mga gandang operasyon na ginagawa ng ating kapulisan, mga bro. At hindi lang yan, no? Ito malupit tong ginawa ni Nartates ngayon. So bukod dito sa mga nahuling mga droga na to, ngayon meron siyang intelligence na natanggap na na yung mga pogo daw babalik. Ay, Yes. Ng illegal, illegal. Hindi yung pababalikin ng presidente. Baka iba na naman kasi makakaintindi ng alam nyo na, di ba? So, sabi ni Nartates dito, gamit tayo from PNA kasi isang company lang naman to no. Nartates orders intensified border monitoring amid illegal pogo threat. So, may pogo threat. So, ibig sabihin kasi nun, nakapasok ang pogo sa Pilipinas dating administrasyon. So, penalize ni PBBM. Mukhang gusto nilang bumalik dito ng patago kasi nga illegal naman ngayon. Kasi mukhang maganda atang ang negosyo nila dito So ngayon sabi nga ni Nartates ngayon, ni Chief PNP Nartates, no? Acting PNP Chief Nartates, no? Ordered police into nationwide intensify patrols and intelligence operation against illegal pogo, no? So offshore, so ngayon may mga port kung saan pwedeng pumasok ng mga illegal pogos na to, nakabantay ngayon ng PNP. So, isa na naman tong pagsuporta po sa presidente natin. Siyempre si PBBM ayaw ng pogo Oo. Di ba? Tama. Alam nyo, ibang klase nga to. Kung eto po, siyempre, inaabangan ng mga nanonood sa atin na, siyempre po, kung si General Torre po ay talagang, vocal. Si General Nartates naman po, nagtatrabaho po siya, pero tahimik po siya. Gaya din po ni General Torre. Kumbaga, ito pong kay General Nartates po, ang kaibahan lang po talaga ay medyo hindi po siya talagang makatutulad natin, nakikita natin, nagkalat yung ni General Torre, pero po siya po talaga, nagtatrabaho din po siya at nakikita nga po, tama si kapatid Takero, na ito pong nabalitaan natin din po, nababalik na po ang pogo, kaso po, sa illegal na paraan. Ngayon po, natunugan po to ng ating PNP chief at nagpapakalat po sila ngayon ng mga secret operation para po masugpo at maagapan. Tandaan niyo po yung word na maagapan po. Ganun po kagaling si General na inaagapan na po ang pogo. Tsaka ito mga bro, no. Speaking of PNP Chief Nartates, no. Itong pogo issue na to, na itong sinasabing nakikita niya na makapapasok ng illegal. Napansin ninyo, nung panahon nung dati, ang bilis nila makapasok. Isipin mo 200 na mga Chinese nationals, wala pang mga Alam niyo, namumuro na tayo. Pinipilit mo talaga kami mag-comment ng pinipilit mo talagang ibalik sa dati. Hindi. Namumuro na tayo ng tatlo. Hindi. Inaano ko lang. Ano lang yun. Mahirap pagilan no? Oo, Ang hirap pero ngayon bro, ito lang talaga, nagustuhan ko lang talaga ngayon sa ginagawa ng ating PNP chief, is nakikita niya yung mga possible na pwedeng maka-apekto, di ba? Tulad yan, isipin mo itong pogo issue na to. Kasi napag-usapan na rin natin naman ng pogo Kita nyo. Dahil nga, hindi na, alam naman ng lahat, no? Alam naman na ang Pangulo ayaw niya, pinanya na nga dito. Patuloy pa rin na pinapaigting ng ating PNP, no? Ang ating kapulisan, itong pagpapatupad dyan, na maban at wala na makapasok na pogo sa Pilipinas. Di ba? Yun ang ganda. Good job, PNP Chief Sir Nartates. So ito yung sinasabi ko nga kanina no na hindi ikaw kilala mo siya personal di ba si PNP Nartates no. Tahimik lang. Hindi talaga siya mahilig sa ganyan, di ba? Yung mga pabida sa media. Oo. Basic experience mo ganun talaga siya. Ganun siya. Hindi siya ganong pero So ngayon, yung advice natin sa taong bayan, obserbahan natin si Nartates sa kilos. sa Yes. kilos. Oo. Hindi sa Pero kasi nga, yung alam mo naman yung kumpara di ba yung kumpara? Di ba? Pwede po tayo magkumpara katulad ni PBBM at saka sabi ni Papa Trix, lagi yung dating administrasyon. Di ba? Yun po talaga, mapakukumpara natin, bunganga laban sa gawa.
Eh, yung bunganga po nun, laway po ng laway lang, napanish yung laway, wala pong nagawa. Samantalang ito pong ating Pangulo, diba, tahimik po, pero yung kilos, kita nyo naman po, bilang mga vlogger po kami nila Takero at ni Papa Trix, napapagod po kami kaka-edit ng video ng Pangulo. Araw-araw po, iba-iba pinupuntahan. Grabe po sa trabaho. Bumuborderline si Lolo. Bumuborderline eh. Umaapak na si Lolo. Ang kulit ni Papa Trix. Hindi bukod nga po dito, no. So At least, totoo naman sinasabi. Realistic. hindi totoo naman eh. Wala naman tayong ano doon. Hindi, bukod nga dito, no. So alam naman po natin na ano na rin ngayon. Ano bang date ngayon? 17 ba? Oy, magsisimbang gabi na. Simbang gabi, oh. Speaking of simbang gabi rin, 16 pala, oh. Speaking of simbang gabi, no, ito galing to sa Facebook ng ano no, ng PNP, no. PNP tiniyak ang ligtas na simbang gabi sa buong bansa. So nag-deploy po ng ilan yan? 70,000 ba? Tama ba? Yes, mo kanina. yes, tama 70,000 na pulis para po bantayan po ang mga Pilipino na nagse-celebrate, no? Nagugunita ng simbang celebratory. Nagugunita Kaya po, ng simbang gabi. Totoo po Oh, yan. oh. Tiniyak po ng ating mga kapulisan na kayo po ay magiging safe sa pagpunta nyo po at pagdaraos po ng Paskong ito, lalong-lalo na po sa mga public places natin. Meron po kayong makikita dyan na ating mga kapulisan na dideploy po na almost 70,000 po ang inassign po ng ating PNP chief para protektahan po ang publiko. At lalong-lalo na po, para Takero, at Papa Trix, di ba, yung simbang gabi, alam niyo naman yung simbang gabi, di ba, alam niyo dati yung simbang gabi, no, pag simbang riot, Simbang no, riot, diba? no? Oo. Oo, babato ng bote, wala na po yon. Hindi po kayo pwedeng magawa yan dahil nandyan po ang ating police visibility na tinitiyak po ng ating PNP na hindi po nyo kayang gawin yan, yung mga ganyan, mga geng. So kapag pag sa simbahan ninyo, walang pulis diyan, itawag niyo sa sa PNP kasi yan proyekto to eh. Ano to eh? Tama yun, Takero, Oo. tama yun. Yun po wag po tayong mag-antay. Wag po kayong pag wala po, direktiba po ng Pangulo yan at PNP chief, itawag nyo. Tama si Takero. Di, tsaka ang ganda ngayon ng tinatakbo ng ating mga kapulisan ngayon, mga bro, kasi kahit saan ka magpunta ngayon, kanina bumiyahe tayo, di ba? May mga nadaanan tayo, may mga mobile na sa mga labas. Babalag ko sana kanina eh. Oh, di ba? Ang dami. Puro kasi kami kontiwan kanina sa kotse. Eh di na namin na-vlog, ang dami pong pulis ngayon sa labas. Oo. Oo. Sa lugar nyo, bro, no, wag na sabihin ko anong lugar ka, no. Posibleng wala ka nakikita mga mobile sa kalagitnaan ng gabi. Oh, yung pulis yung yung Mga patrol. Oh, police visibility medyo diba? halata mo na ngayon. Diba? Kumaga parang... Di, tsaka nakita ko nga, di ba nung umuwi ako, galing akong Bengador. Oh. Mm. Yung may bagong mga police mobile, ang Oo, dami. yun na sila ngayon. Ayun yung niya. Balik- Kaya maraming salamat po sa ating mga kapulisan. At nga pala, gusto nating i-plug to nila Takero at ni Papa Trix na bilang magkakaroon po kami na makikita niyo po sa aming mga vlog bilang suporta po sa ating kapulisan, ipapakita po namin sa inyo ang mga activities at mga ng kapulisan. Abangan niyo po, napakaganda po ito. I-highlights namin ang ating tagapagtanggol ng publiko. Tsaka maisingit ko lang, bro, no? Pasalamatan din natin yung dalawang kaibigan natin na talaga nagpunta rin sa Manila. Pinatunayan, no? Abangan nyo na lang sa mga Facebook nila, no? Vlogger ng Bayan at saka si Stephen Lee, yung in-interview nila ng mga netizen sa Esplanade kung ano masasabi nila sa police visibility na ginagawa ng kapulisan natin. Napakaganda yung mga naging interview nila. So panoorin niyo po yun, no? Yung dalawa. Vlogger ng Alam mo, Bayan, request ko lang dyan, Stephen pre, Lee. sa dalawang yan, i-interviewin yung talagang wag puro 20 years old na nurse na babae, Kasi, Mukhang hindi tayo pinagdududuhan, parang Mukhang Takero. namimili, no? Mukhang namimili, no? O, pag nire ako, nagdududa na yung mga tao, uy, babae na naman, bata-bata na naman. Hindi, pero pero ito nagsimula na pala yung simbang gabi pala. Oo. May isang araw na pala. So, unang araw ng simbang gabi, payapa. Oo. O sabi ng PNP rin dito, no? Siyempre maniniwala tayo sa PNP, saan tayo maniniwala? Pero lang kami meron kayong date ng sarili, di ba? Pigil ka mo kung may sasabihin ko hindi kasi hindi natatawa kasi ako sa iba na lalong lalong
lalo tumas yung krimen ngayon, sabi. Nasanay ka sa vlog mo ha. Na pag may sinabi ka, meron ka panampal kagad bro ha. Hindi kasi natatawa kasi ako sa iba kasi no na mas lalo daw lumala yung krimen ngayon. Pero pag pinakita mo naman pag hinanapan mo ng data, wala naman sila mapakitang data. Tama. Pero yung PNP naman no, ito yung hindi nila matanggap bumaba rin yung crime rate ngayon kumpara last year. So ibig sabihin, hindi naman bababa yung crime rate na yan kung tatamad-tamad yung PNP chief natin. 'Di ba? So ngayon yung nangyari nga kahapon no, wala tayong narinig na riot, 'di ba? Na nangyari, tahimik po yung simbang gabi po. So sana magtuloy-tuloy ito hanggang matapos yung yung Ito lang yan O, kita mo yung, ito gusto ni Papa Trix to tingnan mo naman po yung dating PNP chief ng dating administrasyon. Hindi na po matagpuan dahil nagtatago na. O, ganun po. Hindi po gano'n. Hindi. Bro. Hindi po gano'n ang solusyon natin. Ang solusyon po natin, pro-life po tayo dahil pro-life ang Pangulo. Yung buhay po, hindi napapalitan yan. Kita mo, kumitil po yung buhay yung iba dyan. Nagtatago na. Tingnan nyo na po. Diba? Speaking of tahimik, maisingin ko na rin to, no? Speaking of tahimik, sana ganoon na rin yung nasa kabila na tuloy-tuloy na rin silang manahimik at hayaan na lang nila na magtumakbo ng maayos itong gobyernong ito. Diba? 2 taon na lang, hayaan nila ang ating presidente na magtuloy-tuloy ipakita sa bayan ng Pilipino kung ano ang kakayahan niya at ano pa ang pwede niyang ilabas. Ngayon, pagdating ng eleksyon, iboto niyo kung sinong gusto niyong iboto. Basta tayo, irespeto natin. Irespeto natin ang ating gobyerno. Ito tahimik talaga tayo ngayon. Wala tayong 30,000 plus EJK killings, di ba po? Yun naman po. Pinapakat na po kami overtime na daw. Ay, overtime na po. Sarap ng Di actually, bitin no? Bitin tayo. Bitin yung isang oras. O kasi kami sa The Big V, 2 oras kami sa The Big V. Ako na-excited ako kasi Gen Z tayo, Gen Z. Yan, so yan So papaalam muna kami no. So maraming salamat po no. Ito po yung vlogger ng Bagong Pilipinas, ang boses ng Pangulo no. So ako po si Takero Miyamoto, binabati ko po yung pamilya ko, kapatid ko, asawa ko, nanay tsaka tatay ko, tsaka mga anak ko. Ako naman po si Papa Trix TV, binabati ko ang aking asawa, Grace Lacerna, at syempre ang nanay ko Alicia Guevara, at syempre yung dalawang kasing gandang lalaki ko, si Stephen Lee at saka si vlogger ng bayan. Wala yan. No. Salamat. Ako naman po si Nyolo, binabati ko po ang aking BNB family, shoutout sa inyo at sa ating mga kaibigan na si Reza Force family, shoutout po sa inyo at binabati ko rin po yung Stephen Lee at vlogger ng bayan. Wala yan. Saan po sa kalsada at nagbibigay po sa atin ng totoo at accurate na report ng damdamin ng publiko. Sana po supportahan niyo po kami sa aming channel, si Takero po, Miyamoto at si Papa Trix po sa YouTube at Nyolo po. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you.